Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 111. Guro, pumunta sa Magic Flute Bar. Nagmamadaling sabi ni Tianjun na nasa sasakyan sa driver. Hindi siya estranghero sa Magic Flute Bar. Isa iyon sa mga lugar sa ilalim ni Brother Biao, at madalas gustong pumunta doon ni Brother Biao. Sige, sa kabilang banda ng telepono ay narinig ang boses ng isa pang Alapiers. Malinaw, higit sa isa sa kanila ang pumunta para hulihin si Tianlin. Kuya Hazy, sabi mo pwede si Kuya Biao sa kahit sinong babae na gusto niya. Bakit siya mahilig sa ganyang babae? Anong alam mo? Saway ni Kuya Hazy, kilala mo ba kung sino ang kapatid niya? WHO. Tianjun, siya ang kapatid ni Tianjun. Halatang hindi alam ng kulang-kulang iyon ang pagkakakilanlan ni Tianlin, kaya labis siyang nagulat. Siyempre, tinanggihan ni Tianjun ang imbitasyon ni Kuya Biao. Ngayong galit na galit si Kuya Biao, natural na gusto niyang ilabas ang galit niya sa kapatid niya. Sabi ni Kuya Hazy, hindi ito masyadong maganda. Bulong ng kulang-kulang iyon, kadalasan ay mabuting tao si Kuya Tianjun. Bagamat hindi siya gaanong nagsasalita, mabait pa rin siya sa kanyang mga alipin. Diretso siyang hinampas ni Kuya Hazy sa ulo at galit na sinabi, "You Mohorf asterisk sucker, gusto mo bang mamatay? Sinusundan mo ba si Kuya Biao, o sinusundan mo ba si Tianjun?" Si Tianjun ay hindi marunong magpahalaga sa mga pabor. Ano ang masama sa pagpaparusa sa kanya ni Kuya Biao? Panipi, oo. Walang lakas ng loob na tumanggi ang kulang na iyon, ngunit sa oras na ito, nakita niya ang ilaw ng isang telepono sa bulsa ni Tianlin, at kasabay nito, ang tunog ng sasakyan ay nagmula sa loob. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit hindi pa rin nagsasalita, at hinaranggan pa ang ilaw ng telepono. Sa kabilang banda, puno ng galit ang mukha ni Tianjun. Ayon sa nilalaman ng tawag sa telepono, sigurado siyang ito ang paghihiganti sa kanya ni Kuya Biao. Hindi niya akalain na sa sobrang pagtulong ni Kuya Biao, at ngayong gusto na niyang umalis, hindi siya binitawan ni Kuya Biao at ginawan pa niya ng move ang kapatid niya. Sa sandaling ito, siya, na nagpapasalamat kay kapatid na Biao noon, ay walang magandang damdamin kay kapatid na Biao. Napuno pa siya ng layuning pumatay. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang kanyang kapatid na babae ay magiging kanyang kaaway, isang kaaway na hindi magpapahinga hanggang sila ay mamatay. Si Kuya Biao ba ang dating amo mo? Tanong ni Huang Feng sa mahinang boses. Natatakot siyang matransmit ang kanyang boses sa pamamagitan ng telepono at maakit ang atensyon ng mga tao sa kabilang panig. Tumango si Tianjun. At the same time, medyo bumigat ang puso niya. Ito ay dahil alam niyang ang Magic Flute Bar ay isa sa mga kuta ni Brother Biao. Madalas siyang nandoon at pinamamahalaan ito ng maayos. Marami ring mga kampan doon. Kung gusto niyang iligtas ang kapatid niya mula roon, hindi ito magiging madali. Kahit na may mangyari sa kanya, walang pakialam si Tianjun, pero hindi niya kayang pakialaman ang kapatid. Kung kikilos siya, tiyak na papatayin ang kapatid niya ni Kuya Biao. Hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya si Huang Feng, na nasa tabi niya na parang walang nangyari. Dati, medyo hindi siya nasisiyahan sa pagsali ni Huang Feng sa saya, ngunit ngayon, tila naging tagapagligtas niya si Huang Feng. Dahil mas malakas si Huang Feng kaysa sa kanya. Ito ang nasa isip ni Tianjun. Marahil ang kasanayan ni Huang Feng ay napakakaraniwan, ngunit ang kanyang nakatagong sandata ay imposibleng bantayan. Walang pagkakataon na huminga. Ang lakas ng labanan ng gayong tao ay tiyak na hindi batay sa kasanayan. Gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Nag-alinlangan si Tianjun at sinabing, kung sarili lang niya ang bagay, hindi na siya hihingi ng ibang tulong. Gayunpaman, ang bagay na ito ay malinaw na nauugnay sa kanyang kapatid na babae, kaya kailangan niyang gumawa ng mga pagbabago. Tulungan mong iligtas ang kapatid mo. Tanong ni Huang Feng. Hindi naman tumutol si Tianjun. Kung makakatulong ka sa pagligtas sa kapatid ko, makikinig ako sa iyo sa hinaharap. Gagawin ko lahat ng ipagawa mo sa akin. Para mailigtas ang kanyang kapatid,
Walang pakialam si Tianjun sa mga bagay na ito. Dahil sinabi niya ito, ibig sabihin ay gagawin niya ito. Huwag, sinabi ni Huang Feng, hindi ako nakikisalamuha sa underworld. Hindi ako tumatanggap ng underlings. Gayunpaman, nang makita ang seryosong tingin ni Tianjun, hindi tumanggi si Huang Feng. Sa halip, sinabi niya, si Kuya Biao ba ang humiling sa iyo na pilayin ako? Hindi. Umiling si Tianjun at sinabing, hiningi ko ito. Tinanong mo, wala naman akong hinanakit sa iyo diba? Nalilitong tanong ni Huang Feng. Oo, pero dahil may pabor sa akin noon si Kuya Biao, pumayag akong tulungan siyang gawin ang tatlong bagay. Nagkataon lang, alam ko na ang mga taong ipinadala ni Kuya Biao para turuan ka ng leksyon ay natalo, kaya nagkusa akong mag-volunteer. Gusto ko rin siyang tulungang matapos ang tatlong bagay sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay iwanan siya. Pero hindi ko inaasahan na hindi niya ako diretsyong mahuli sa kapatid ko. Naunawaan ni Huang Feng na ang grupo ng mga tao bago si Tianjun ay mga tao rin ni Brother Biao. Sa kasong ito, pamilyar din si Brother Biao kay Tung Zian. Dapat tinutulungan niya si Tung Zian na turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng na tinutulungan ni Brother Biao si Tung Zian na turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi pamilyar sa isa't isa. May halong lauyo din. Okay, I will help you. However, this is also helping myself. Sabi ni Huang Feng. Sa una, sinundan niya ang kaisipan ng pag-usisa at nanunood ng saya. Tumulong man siya o hindi, depende sa sitwasyon noon. Gayunpaman, halatang hindi ito iniisip ni Huang Feng ngayon. Ang Brother Biao na ito ay paulit-ulit na humiling sa mga tao na turuan siya ng leksyon. Oras na para ay settle ang score sa kanya. Higit pa rito, orihinal niyang nilayo na gumawa ng inisyatiba upang salakayin si Tung Zian. Ngayon na si Brother Biao at ang iba pa ay nakinig kay Tung Zian at nagtrabaho para sa kanya, wala siyang pakialam kay Brother Biao at sa iba pa upang mangolekta ng interes mula kay Tung Zian. Salamat, sincere na sabi ni Tianjun. Sa pagkakataong ito napagtanto niya na kapag kailangan niya ng tulong, iisa lang ang dating kaaway na makakatulong sa kanya. Talagang nagpapasalamat siya kay Huang Feng. Hindi lamang siya sinisi ni Huang Feng sa mga nakaraang bagay, ngunit tinulungan din siyang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Taos-puso siyang nagpapasalamat kay Huang Feng. Noong nasa kalsada pa sina Tianjun at Huang Feng, dinala na si Tianlin sa bar. Lalong nabalisa si Tianjun. Hindi mabait na tao ang Kuya Biao na iyon. Ngayong nahulog na ang kanyang kapatid sa kanyang mga kamay, tiyak na napakadelikado. Gayunpaman, ang tanging magagawa niya ngayon ay himukin ang driver na magmadali. Kasabay nito, pinapansin din niya ang sitwasyon sa telepono. Kuya Biao, nandito na ang tao. Sa isang pribadong silid, nag-e-enjoy si Brother Biao sa pagmamasahe ng dalawang dilag. Ang ganitong uri ng marangyang buhay ang gusto niya noon pa man. Gayunpaman, mahina ang kanyang lakas noon, kaya wala siyang mga kwalifikasyon upang tamasahin ang ganitong uri ng buhay. Iilan lang ang mga subordinate niya, at wala masyadong lugar. Nagbago ang lahat nang dumating si Tianjun. Ang pakikilahok ni Tianjun ay lubos na nadagdagan ang kanyang lakas, at ito ay dahil sa naunawaan niya ang lakas ni Tianjun kaya hindi papayag si Brother Biao na umasa si Tianjun sa iba. Kabanata 112, labis na nagustuhan ni Biaoge ang kanyang kasalukuyang buhay at ayaw niyang mawala ito. Kaya naman, bago siya tuluyang masiraan ng ulo, alam niyang kailangan niya ang isang tulad ni Tianjun na kayang kontrolin ang sitwasyon at may mga kasanayan. Kaya naman nakinig siya sa mungkahi at nahuli si Tianlin. Naroon din ang kabataang nagmungkahi kay Biaoge noong araw na iyon. Umangat ang ulo ni Biaoge at tumingin kay Tianlin na nakaupo sa gilid ng sofa. Si Tianlin ay walang alinlangan na napakaganda, mas maganda kaysa sa dalawang babae sa tabi niya. Gayunpaman, hindi pinaganya si Tianlin. Hindi niya makita at hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Gayunpaman, nang siya ay umupo, siya ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Tiningnan ni Biaoge si Tianlin na may kasakiman. Naisip niya kung paanong wala siyang iniisip tungkol sa gayong kagandahan. Kung natulog siya kanina, hindi siya iiwan ni Tianjun. Anong gusto mong gawin? Darating ang kapatid ko at ililigtas ako. Kung tutuusin, si Tianlin ay 20 taong gulang lamang na babae.
Nang makatagpo siya ng ganoong sitwasyon, labis siyang natakot. Ngayon, si Tianjun na lang ang pag-asa niya. Patuloy siyang nagdadasal na sana ay dumating ang kanyang kapatid ng mas maaga. Tianjun, dumating siya sa tamang oras. Nakangiting sabi ni Biao Ge, I caught you this time because of him. That brat, I treated him well. In the end, umalis siya ng ganun-ganun lang. Wala siyang nostalgia. Ano sa tingin mo ako? Let me tell you, hindi lang ako makitulog sa iyo ngayon, gagawin ko rin ang brat na iyon na yumuko at humingi ng tawad sa akin, nagmamakaawan na isama ko siya ulit. Panipi, sa hindi pagpapakita ni Tianjun sa kanya, natural na galit si Biao Ge. Kaya naman, bagamat napagpasyahan na niyang kunin si Tianjun, kailangan pa rin niyang pahirapan ito ng kaunti. Kailangan niyang ipaalam sa kanya na hindi siya isang taong maaaring tretuhin ng kalahating puso. Hindi susundan ng kapatid ko ang isang malaking masamang tao na tulad mo. Galit na sabi ni Tianlin. Kay Biao Ge, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon. Sa kanyang dalisay na mundo, si Biao Ge ay isang malaking masamang tao. Hindi mo ako sinusundan. Ngumisi si Biao Ge, hintayin mo akong matulog sa iyo at gawin ko siyang murang bayaw. Tingnan natin kung susundan pa rin niya ako. At saka, mauunawaan mo rin mamaya kung anong klase akong masamang tao. Napakasama ko sa kama, pero magugustuhan mo ang bad side ko. Kakaibang tawa si Kuya Biao habang nagsasalita. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay walang prinsipyong pinalaki ang katawan ni Tianlin. Anong gusto mong gawin? Kung binubuli mo ako, hindi ka pakakawalan ng kapatid ko. Tumalikod si Tianlin sa takot, ngunit alam din niyang hindi siya makakaalis dito, kaya lalo siyang nag-alala. Kung hindi niya ako binitawan, tingnan ko kung maglakas loob siya. Malamig na bamantong hininga si Kuya Biao at sinabing, kung alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya at magiging mura kong bayaw, ayos lang. Kung hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya, lampuin ko siya. Pinag-isipan na ito ni Kuya Biao. Lubusan niyang aayusin ang bagay na ito ngayon. Alinman ay kunin niya si Tianjun para sa sarili niyang gamit, o tuluyan niya itong lampuin. Kung hindi niya siya makukuha, wala ring iba. Si Kuya Biao ang may ideyang ito, ngunit syempre, dahil din sa pagdaragdag ng panggatong ng binata sa tabi niya. Syempre, hindi papayag ang binatang iyon na supilan ni Kuya Biao si Tianjun, tiyak na makikialam siya. Lalong natakot ang puso ni Tianlin. Bagamat alam niyang may kakayahan ang kanyang kapatid, ngunit napakaraming tao rito. Halata namang matatalo ang kapatid niya. Bukod dito, nagkaroon din ng ideya ang kabilang partido na pilayin ang kanyang kapatid. Kung dumating ang kapatid niya, delikado. Ngayon, medyo umaasa si Tianlin na hindi darating ang kanyang kapatid. Dahil kung nakita niyang naghihirap ito, tiyak na hindi niya mapipigil ang sarili. Kung nangyari iyon, ang magdurusa ay ang kanyang kapatid. Siya ay orihinal na isang pile. Kung siya ay napahamak ni Kuya Biao, maaari na lang siyang magpakamatay. Siguradong hindi niya kayang hilahin ang kapatid niya pababa. Ang dami na nang nagawa ng kapatid niya para sa kanya, hindi na niya ito kayang saktan. Kuya, huwag kang sasama, huwag kang sasama. Malakas na sabi ni Tianlin. Siyempre, gusto niyang ipasa ang mensaheng ito sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang telepono. Gayunpaman, ang iba sa pinangyarihan ay hindi napansin ang telepono sa kanyang bulsa. Hindi rin nila inaasahan na nakakonekta ang telepono. Sa kabilang banda, pula ang mga mata ni Tianjun. Napakahigpit ng pagkakakuyong ng kanyang mga kamay kaya nakagawa ito ng kaluskos. Halata namang galit na galit siya. Sige, pwede na kayong umalis. I want to consummate my marriage. Sabi ni Kuya Biao sa mga tao sa private room. Hindi na siya makapaghintay na matikman ang kagandahang ito. Siyempre, hindi hahayaan ng binatang iyon si Kuya Biao. Hindi para kay Tianjun at sa kanyang kapatid ang iniisip niya, kundi para sa kanyang sarili. Natakot siya na pagkatapos makuha ni Kuya Biao si Tianlin, talagang umasa si Tianjun kay Kuya Biao. Kung nangyari iyon, mabibigo ang kanyang plano. At kaninang umaga, palihim siyang nagpadala ng mensahe kay Tianlin. Kung hindi siya masyadong tanga, dapat sinabi niya sa kapatid bago pa siya mahuli. Siyempre, nag-aalala pa rin siya. Palihim siyang nagpadala ng mensahe kay Tianjun noon, na sinasabi sa kanya na nandito si Tianlin.
Ito ay upang hayaang dumating si Tianjun bago nakuha ni kapatid na Biao si Tianlin. Kung nangyari iyon, hindi maluto ang kanin. Sa init ng ulo ni Tianjun, tiyak na magkakaroon ng salungatan kay Kuya Biao. Kapag nangyari iyon, maaari niyang kunin ang pagkakataong ito para maalis si Tianjun at tuluyang putulin ang posibilidad na bumalik siya. Kaya, bago dumating si Tianjun, kailangan niyang mag-stall para sa oras. Kuya Biao, huwag kang mabalisa. Maraming oras. Ngayon ang malaking araw ni Kuya Biao. Ikaw ay may kagandahan at malakas na miyembro. Talagang sulit na ipagdiwang. Hayaan mo akong mag-toast kay Kuya Biao. Sabi ng binatang iyon kay Kuya Biao. Oo, ngayon ay isang malaking araw. Dobleng kaligayahan. Haha, mayabang natawa ni Kuya Biao. Napakaganda ng mood niya. Sa isip niya, hanggat nakuha niya si Tianlin, napakataas ng posibilidad na umasa si Tianjun sa kanya. Siyempre, kung matigas ang ulo niya, mapapaalis niya ito. Kung ganoon, hindi siya mag-aalala. Ang mga mata ng binatang iyon ay kumislap sa malamig na liwanag, ngunit patuloy siyang umiinom at nakikipag-chat kay Kuya Biao. Nambobola niya ito at napakaganda ng mood ni Kuya Biao. Hindi ko kaya. Hindi na ako makakainom. Itutuloy ko ang pag-inom ngayong gabi. Ngayon gusto kong tapusin ang aking kasal. Naramdaman na ni Kuya Biao na medyo lasing na siya at ayaw na niyang uminom. Bagamat masarap ang pag-inom, mas gusto niyang makipag-away sa isang dilag sa kama. Kaya, ayaw na niyang uminom. Itong si Tianjun, bakit hindi pa siya dumarating? Baka gusto niyang samantalahin ang sitwasyon at maging bayaw ni Kuya Biao. Nakita ng binatang iyon na hindi pa nagpapakita si Tianjun at nag-isip ng mali siya. Sa isip niya, hindi imposible ang posibilidad na ito. Kung tutuusin, kung siya ang naging bayaw ni Kuya Biao ay magkakaroon siya ng magandang buhay sa hinaharap. Ito ay magiging maluwalhati. Kung siya iyon, pipiliin din niyang gawin iyon. Sayang nga lang at wala siyang ganoon kagandang kapatid. Kabanata 113. Bagamat galit na galit ang binata, hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy si Kuya Biao na uminom dahil kung masyadong halata ay maghahinala si Kuya Biao. Gayunpaman, nang hindi niya sinasadyang maglakad patungo sa pintuan, biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Ang swerte niya talaga, habang naglalakad siya sa likod ng pinto ay bumukas ang pinto. Hindi man lang siya nakapaghanda at diretsyong lumapit sa pinto na agad siyang nahihilo. F***, sinong bulag ang nang ahas na pumunta sa pwesto ko at umasta ng masama? Lasing na sabi ni Kuya Biao. Gayunpaman, ang tao ay walang pakialam sa kanya. Laminggalinga ang tao sa silid at nakitang nakaupo pa rin doon si Tianlin. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at lumakad at sinabing, "Ate, late na ako." Kuya, kinabahan at natakot si Tianlin. Matapos marinig ang boses ni Tianjun, sa wakas ay bumagsak siya. Humiga siya sa mga bisig ni Tianjun at umiyak. "Huwag ka nang umiyak, okay lang, pang-aaliw ni Tianjun. Kuya, umalis ka dali, may gagawin sila sayo." Biglang naalala ni Tianlin ang sinabi ni Kuya Biao. Ito ang teritoryo ni Brother Biao. Siguradong maraming tao ang kabilang partido. Kung may gagawin sila sa kapatid niya, nasa panganib ang kapatid niya. Tianjun, sa wakas ay nakatulog na si Kuya Biao. Pagkakita sa taong dumating, nagtatakang sabi niya. Tapos paulit-ulit siyang ngumuso. Gusto pa rin niyang mahanap si Tianjun. Buti na lang dumating siya. Ang kagandahang ito ay hindi pa rin makatakas. At worst, magagawa na lang niya mamaya. Sa kabilang banda, wala nang pakialam ang binata sa galit. Matapos makita si Tianjun, gumaan talaga ang pakiramdam niya. Dumating talaga itong si Tianjun. Kung may sasabihin kayong dalawa, sabihin niyo na pagbabalik niyo. Sa oras na ito, sinabi ni Huang Feng na kasama ni Tianjun. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali, sabi ng binata. Inilagay niya ang bitag na ito ng napakatagal. Hindi ba't ang makitang magkabalikan sina Tianjun at Kuya Biao at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na palayasin si Tianjun? Ngayong lumitaw si Tianjun, paano niya pakakawalan si Tianjun? Sa oras na ito, maraming punk ang pumasok mula sa labas, lahat sila ay nasasakupan ni Kuya Biao. Tumingin si Brother Biao sa mga maliliit na kapatid na ito na pumapasok, tiningnan niya ang binata ng may pagpapahalaga,
At pagkatapos ay sinabi kay Tianjun, buti naman at nandito ka. Sige, linawin natin ang mga bagay-bagay ngayon. Wala na akong masasabi pa sa'yo. Sabi ni Tianjun, Kuya Biao, I'll call you Big Brother Biao again. Marami na akong nagawa para sa iyo, and I was very loyal to you before. Now I just want to leave, and you have to be so aggressive. Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Sa tingin mo ba pwede kang pumunta at pumunta sa gusto mo? Sinabi ni Brother Biao, at saka, kapag nakapasok ka na sa underworld, sa palagay mo ay makakaalis ka kung gusto mo. Gusto ko lang mamuhay ng ordinaryong buhay. Bakit ayaw mo akong pakawalin? Sabi ni Tianjun, dahil nasa iyo ang kakayahan na iyon. Ayokong makita kang sumama sa iba, sabi ni Kuya Biao. Hindi ako sasali sa iba. Sabi ko, I just want to live an ordinary life, ani Tianjun. Kuya Biao, huwag mo na siyang pagsalitaan ng walang kaparirikan. Desidido siyang huwag kang bibigyan ng mukha at ayaw nang bumalik. Kailangan nating alisin ang gulo na ito. Nakita ng binata na umuunlad ang mga bagay gaya ng inaasahan niya. Medyo proud siya. Itong si Tianjun ay talagang hindi nakipagkasundo kay Kuya Biao. Dapat niyang samantalahin ang pagkakataon para maalis siya. Sa ganitong paraan, magiging matatag ang kanyang posisyon sa hinaharap. I'll ask you one more time. Babalik ka ba o? Hindi. Umaasa pa rin si Kuya Biao na babalik si Tianjun. Kung tutuusin, kailangan niya ang kakayahan ni Tianjun. Maliban na lamang kung ito ay isang huling paraan, hindi niya pipiliin na tanggalin si Tianjun. Sabi ko, bingi ka ba? Sinabi na niya na hindi ka na niya tatambay. Bakit mo siya tinatanong? Sabi ni Wang Fengyo, na nasa tabi niya. Sino ka? Sa oras na ito, napansin ni kapatid na Biao na may isa pang tao sa tabi ni Tianjun. Dati, si Tianjun lang ang pinapansin niya at hindi niya pinapansin ang pag-iral ni Huang Feng. Sa isip niya, si Tianjun ang pinakamahalaga at pinakamapanganib din. No way! Ilang beses na kitang tinuruan ng leksyon. Hindi mo ako nakikilala. Sinabi ni Huang Feng ng labis, Huang Feng ang pangalan ko. Ikaw pala, nanlaki ang mga mata ni Kuya Biao. Hindi niya talaga kilala si Huang Feng. Ang alam lang niya ay kailangan niyang turuan ng leksyon ang taong ito. Hindi rin niya akalain na makikilala niya si Huang Feng ngayon at makikilala si Huang Feng sa ganoong sitwasyon. Bakit kayo magkasama? Medyo natarante si Kuya Biao. Logically speaking, hindi dapat magkakilala sina Huang Feng at Tianjun. Hiniling pa niya kay Tianjun na turuan ng leksyon si Huang Feng. Kuya Biao, dapat kasabwat kayo. Sabi ng binata kanina. Tumango si Kuya Biao at kinumpirma ang kanyang iniisip. Sa kanya naisip, no wonder walang magawa si Tianjun sa isang maliit na security guard. Magkakilala silang dalawa at kasabwat. Kung ganoon, si Huang Feng ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga kasanayan. Ang dahilan kung bakit siya maayos ay hindi dahil hindi siya kayang talunin ni Tianjun, kundi dahil hindi siya nakamove on ni Tianjun. Sa pag-iisip nito, lalong lumaki ang galit ni Kuya Biao kay Tianjun. Itong si Tianjun ay nakipagsabwatan talaga sa isang tagalabas para dayain siya. Ito ay simpleng hindi mabata. Kuya Biao, buti na lang andito ang munting security guard na ito. Sama-sama natin siyang aalagaan. Sa ganitong paraan, mas madaling magpaliwanag kay Young Master Yu. Makukolekta natin ang natitirang pera. Lumapit ang kabataan sa harap ni Kuya Biao at sinabing, si kapatid na Biao ay natural na walang anumang pagtutol. Bagamat mayroon na siyang mga opinyon kay Old Yu at gusto siyang turuan ng leksyon, hindi ito nakaapekto sa kanyang kakayahang kumita ng pera. Wala siyang anumang pagtutol sa pera. Maaari niyang kunin ang pera at pagkatapos ay turuan ng leksyon si Old Yu. Ang mga ito ay dalawang ganap na magkaibang mga bagay. Sige, gabi na. Mauna na tayo. Sabi ni Huang Feng kay Tianjun. Half day off lang siya. Kinailangan pa niyang pumasok sa trabaho sa hapon. Bagamat nakakuha siya ng windfall sa umaga, kailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho. Tumango si Tianjun. Gayunpaman, naunawaan din niya na hindi madaling umalis ng ganoon kadali. Kaya, bumulong siya kay Tianlin. Kung may mangyari mamaya, huwag magpanik. Gusto mong umalis. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Nanlamig ang mga mata ni Kuya Biao. Tila desidido itong si Tianjun na hindi manatili dito.
Nagsinungaling siya sa kanya noon at ngayon ay wala na siyang kahit kititing na balak na manatili. Kuya Biao, bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa kanila? Pilayan mo na lang sila. Ang kabataang ito ang pinakamasigasig sa mga gumawa ng hakbang laban kina Tianjun at Huang Feng. Bagamat tila hindi na makakabalik si Tianjun dito, ayaw niyang mag-iwan ng anumang bakas. At saka, noong nandito si Tianjun, sobrang naiinggit siya kay Tianjun. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong mag-higanti, paano niya ito mapapalampas? Kabanata 114, Tianjun, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. At ikaw, Huang Feng, sa una ay wala akong planong turuan ka ng leksyon, pero hindi ko inaasahan na ihahatid mo ang sarili mo sa akin. Ngayon, ang malas mo lang ang masisisi mo. Sabi ni Kuya Biao, sige, stop talking so much nonsense. Kung gusto mong gawin mo, bilasan mo, naiinip na sabi ni Huang Feng. Walang masyadong oras na natitira. Halos tanghal iyan na noon. Ayaw pa niyang sumugod sa kumpanya para kumain. Bagamat kakatanggap lang niya ng maraming pera sa umaga, hindi pa rin ugali ni Huang Feng ang mag-aksaya ng pera. Kung kaya niyang magliligtas, magliligtas siya. Bukod dito, bagamat napapaligiran sila ni Tianjun ng maraming tao, sa totoo lang, walang gaanong takot ang dalawa. Alam nilang dalawa ang lakas ng mga nasasakupan ni Kuya Biao. At the same time, alam din nilang dalawa ang lakas ng kabilang partido. Sa husay nilang dalawa, hindi naman sila nahirapang mag-break out. Gayunpaman, malinaw naman, hindi iyon naisip ni Brother Biao at ng binata. Pareho nilang inisip na bagaman hindi mahina ang kakayahan ni Tianjun, sa harap ng napakaraming tao, tiyak na hindi niya ito kakayanin. Sa kabilang banda, naroon si Huang Feng. Hindi lang siya magiging katulong ni Tianjun, kundi hihilahin din niya ito pababa. Ito ay dahil si Huang Feng ay walang anumang mga kasanayan. May dalawang pasanin si Tianjun. Kung gusto niyang mag-break out, imposible. Lahat kayo, go. Itago mo silang dalawa dito. Sabi ni Kuya Biao sa mga tao sa ibaba. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng magkabilang panig. Ang mga nasasakupan ni Brother Biao, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ay hindi agad kumilos. Sa halip, marami sa kanila ang nagkatinginan. Bakas sa mga mukha nila ang pag-aalinlangan. Obviously, hindi sila masyadong willing na gumawa ng move kay Tianjun. Wala silang pakialam kay Huang Feng. Gayunpaman, iba si Tianjun. Marami sa kanila ay pamilyar kay Tianjun. Sa ilalim din ng pamumuno ni Tianjun nasakop nila ang isang malaking teritoryo. Bukod dito, si Tianjun ay isang mabuting tao. Sa makatuwid, sila ay lubos na gumagalang at humanga kay Tianjun. What's wrong? Wala na bang silbi ang mga salita ko ngayon? Tiningnan ni Kuya Biao ang reaksyon ng kanyang mga nasasakupan at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Kailan pa naging walang kwenta ang mga salita niya? Sinusubukan bang magrebelde ng mga lalaking ito? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Brother Biao, sa wakas ay may kumilos. Kung tutuusin, marami sa mga tao rito ang sumapi lamang pagkatapos na mapalawak ang kanilang teritoryo. Wala silang gaanong impresyon kay Tianjun. Para sa kanila, si Brother Biao ang boss nila. Kapag may lumipat, may iba pang susunod. Maging ang mga ayaw kumilos ay susunod sa ilalim ng maingat na mga mata ni Brother Biao. Gayunpaman, kung talagang gusto nilang tamaan si Tianjun o gumawa lang ng isang aksyon, marahil sila lamang ang nakakaalam. Bagamat kumilos ang kanyang mga nasasakupan, hindi pa rin maganda ang mukha ni Kuya Biao. Hindi niya inaasahan na talagang may ganoong impluwensya si Tianjun sa mga tao. Kung nanatili si Tianjun sa ilalim niya ng kaunti, kung gayon sa oras na iyon, mahirap sabihin kung sino ang magiging boss. Bagamat talagang gusto ni Brother Biao na panatilihin si Tianjun, halatang mas gusto niyang panatilihin ang kanyang posisyon. Sa makatuwid, sa oras na ito, ganap na nawala ang kanyang mga naunang iniisip. Ayaw na niyang panatilihin si Tianjun. Naramdaman niya ang banta ni Tianjun. Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Kuya Biao, natawa ang katabi niyang binata. Tila kahit anong resulta ngayon, hindi na isasama ni Kuya Biao si Tianjun. Kasalanan din ni Tianjun ang pagiging masyadong may kakayahan. Talagang tahimik niyang nakuha ang puso ng napakaraming tao. Nagkatinginan sina Huang Feng at Tianjun.
Parang may tacit understanding silang dalawa. Bawat isa sa kanila ay sumugod. Para naman sa kapatid niya, hinayaan siya ni Tianjun na manatili sa sulok sa likuran niya. Hanggat hindi matatalo ang kanyang panig, magiging maayos siya. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinuntok ang taong nasa harapan niya. Ang mabilis na suntok ay may dalang bakas ng hangin habang sumipol patungo sa kalaban. Mukhang hindi napagtanto ng kalaban kung gaano kalakas si Huang Feng. Gusto niya talagang abutin ang kamay para pigilan siya. Hindi nagbago ng direksyon ang kamao ni Huang Feng at dumiretso ito para salubungin siya. Isang nakakaiyak na sigaw ang kumawala sa bibig ng lalaki. Sa sandaling ang kanyang kanang kamay ay tumama sa kamao ni Huang Feng, ito ay na-deform sa hindi maisip na paraan. Naririnig pa niya ang tunog ng pagkabali ng buto na nagpamanhid sa anit ng isa. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng hindi mapigilan, na bumangga sa isa pang lalaki. Sa tunog ng hangin sa kanyang mga tainga, ibinaba ni Huang Feng ang kanyang katawan at iniunat ang kanyang kanang binti. Umikot siya ng 180 degrees at ang kanang paa niya ay diretsyong tumangay sa taong tumambang sa kanya mula sa likuran. Dahil sa malaking puwersa ay nawala ng balanse ang kalaban. Isa pang pababa, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Feng. Ito ang unang pagkakataon na naipakita niya ang kanyang mga kakayahan ng malaya nang hindi umaasa sa mahika. Napakaraming tao sa paligid, at napakaliwanag ng mga ilaw, kaya malinaw na hindi isang matalinong pagpili ang gumamit ng mahika. At ang mga kakayahan ng mga taong ito ay napakakaraniwan. Dahil si Huang Feng ay may panloob na enerhiya, malinaw na ang paggamit ng puwersa ng may puwersa ay isang magandang ideya. Ang panig ni Huang Feng ay nag-alaga ng 2 tao, at ang panig ni Tianjun ay mas mabilis pa. Kung ikukumpara kay Huang Feng, halatang mas malakas ang kakayahan ni Tianjun. Mas malakas pa siya sa inaasahan ni Biao Ge. Bagamat alam niyang napakagaling ni Tianjun sa pakikipaglaban at nakita niya itong lumaban, hindi niya inaasahan na tila mas makapangyarihan pa pala ang Tianjun ngayon. Sa katunayan, ang Tianjun ngayon ay talagang mas maganda ng kaunti kaysa karaniwan. Natural lang ang dahilan dahil nahuli ang kanyang ate at muntik ng ma-accident. Ang kanyang kapatid na si Tianlin ang kanyang reverse scale. Ngayong muntik na siyang ma-accident, na puno ng galit ang puso niya. Ngayong umatake siya ng may galit, natural na mas epektibo. Siyempre, may iba pang mga tao na karaniwan, at ang ilan sa kanila ay talagang gumaganap. Sa madaling salita, nang itumba ni Huang Feng ang 2 tao, ang panig ni Tianjun ay umayos na ng 4 o 5 tao. Ayaw mahuli ni Huang Feng. Inayos niya ang enerhiya sa kanyang katawan at tinakpan ang kanyang mga kamay at paa. Biglang lumakas pa ang kanyang mapanirang kapangyarihan. Ang maliliit na punk na iyon ay halos walang kap-ares sa kanya. Siyempre, si Huang Feng ay mayroon lamang panloob na enerhiya pagkatapos ng lahat. Kaya, kahit na ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay napakalakas, ang kanyang kakayahang umiwas ay karaniwan. Ilang beses ding tinamaan ang likod niya. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala. Sa gilid, lalong naging makulat ang mukha nila Biao Ge at ang binata na orihinal na inihanda para manood ng palabas. Nalaman nilang minamaliit pa rin nila ang lakas ni Huang Feng at Tianjun. Sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming tao, ang 2 taong ito ay talagang maayos. Hindi man lang sila nagtamo ng maraming pinsala. Ito ay simpleng hindi maisip. Bakas ang takot sa mukha ng binata. Hindi siya magaling sa pakikipaglaban, at ngayon lang, nagpahayag siya ng sapat na mali siya kina Huang Feng at Tianjun. Kapag natamba ang mga taong ito, tiyak na hindi siya pababayaan ng 2 taong iyon. Natural na takot ang puso niya. Medyo seryoso rin ang mukha ni Biao Ge. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na uunlad sa ganitong lawak. Sa oras na ito, imposible nang mapayapang malutas ito. Sa pag-iisip nito, nanlamig ang kanyang mga mata. Naglabas siya ng punyal sa dibdib at nakapagdesisyon na. Kabanata 115. Ate, ingat ka. Sa kabilang banda, napansin ni Tianjun ang mga kilos ni Kuya Biao at gusto siyang pigilan, ngunit pinigilan siya ng iba. Sa oras na ito, walang intensyon si Brother Biao na direktang makipag-away kina Huang Feng at Tianjun. Sa halip, sumugod siya kay Tianlin na nasa gilid. Siya ay orihinal na isang hooligan. Upang maabot ang posisyon na ito, mayroon siyang ilang mga kasanayan, kaya ang kanyang mga paggalaw ay hindi mabagal.
Sa oras na ito, napagtanto din ni kapatid na Biao na sila ni Tianjun ay ganap na nagkahiwalay. Kung hindi niya mapapatuloy sina Tianjun at Huang Feng ngayon, tiyak na magkakaroon ng walang katapusang gulo. Siguradong hindi magiging maganda ang kanyang hinaharap na mga araw. Hindi pa banggitin, pagkatapos na makitungo sina Tianjun at Huang Feng sa ibang mga taong naroroon, malaki ang posibilidad na patuloy silang aatakihin siya. Nakita rin ni Huang Feng ang mga kilos ni Brother Biao sa oras na ito. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga tao mula sa kabilang panig sa tabi niya. Hindi magiging madali ang pagtakas. Gayunpaman, ang hindi makatakas ay hindi nangangahulugan na si Huang Feng ay walang ibang paraan. Maaari siyang gumamit ng mahika at lakas sa loob ng sabay. Kung si Tianlin ay kontrolado ni Brother Biao, kung gayon ang mga bagay ay magiging napakagulo. Tiyak na mag-aalinlangan si Tianjun. Kahit siya ay hindi maaaring baliwalain ang kaligtasan ni Tianlin. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Huang Feng. Si Kuya Biao na puno ng kumpiyansa ay biglang tumalon na parang may tinusok ang paa. Pagkalapag ni Brother Biao, diretso siyang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, ang kanyang kanang paa ay tumutulo ng dugo. Hindi niya alam kung kailan, pero may butas na sa ilalim ng paa niya. Kuya Biao, anong nangyari sa'yo? Sa pagkakataong ito, lumapit ang binata na nanunood ng palabas at sinuportahan si Brother Biao. Hindi siya nang ahas na umakyat at lumaban, ngunit pamilyar na pamilyar siya sa ganitong uri ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa amo. Natusok yung paa ko ng glass bottle. Damaloy ang malamig na pawis sa mukha ni Kuya Biao. Pagtingin sa kanang paa, hindi maganda ang ekspresyon niya. Dahil nag-aaway doon sina Huang Feng at Tianjun, maraming basag na bote ng beer sa private room. Marami ring basag na bote ng beer sa sahig. Kaya naman, nang makita ni kapatid na Biao na dumudugo ang kanyang paa, ang una niyang naisip ay ang kanyang paa ay natusok ng mga tipak ng salamin. Gayunpaman, ang hindi alam ni Brother Bean ay hindi mga tipak ng salamin ang tumusok sa kanya, kundi ang rock spike ni Huang Feng. Pumunta ka at hulihin mo ang kapatid ni Tianjun. Hindi makaalis mag-isa si Kuya Biao kaya't naipasa na lamang niya ang punyal sa katabi niyang binata at hinayaan siyang tapusin ang hindi niya magawa. Sige, hanggat hindi siya direktang lumaban kina Tianjun at Huang Feng, ang binatang ito ay handa pa ring kunin ng isang batang babae. Bukod dito, may hawak na hostage, gaano man kalakas si Tianjun, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, halatang masyadong nag-iisip ang binatang ito. Nang makita ni Tianjun si Kuya Biao na naglalakad palapit sa kanyang kapatid, sabik na siyang maalis ang nasa harapan niya. Gayunpaman, ang katabi niya ay sobrang gusot, kaya hindi siya nakaalis. Sa kabutihang palad, hindi nagtagumpay si Brother Biao. Sa oras na ito, nang sumugod ang binata patungo kay Tianlin na may dalang punyal, sa wakas ay nalutas ni Brother Biao. Ang problema sa kanyang mga kamay. Tumalon siya sa tagiliran ng binata, at bago pa siya makapag-react, sinipa niya ang likod niya, na naging dahilan ng pagbagsak niya sa pader. Ang kanyang ulo at ang dingding ay nagkaroon ng matalik na pagdikit, at agad na umagos ang dugo mula sa kanyang noo. Mas malungkot na sigaw ang lumabas sa bibig ng binata. Gayunpaman, sina Huang Feng at Tianjun ay walang kahit kititing na awa. Maaari pa ring maglaan ng lakas si Tianjun para sa mga nasasakupan ni Brother Biao. Marami kasi sa kanila ang napilitang salakayin siya at sumusunod lang sa utos niya. Gayunpaman, sa binatang ito, si Tianjun ay walang kahit kititing na intensyon na magpigil. Ang taong ito ay karaniwang hindi nakakasama sa kanya, at palaging nagpapahirap sa kanya. Ngayon, gusto pa niyang i-hostage ang kapatid niya. Paano ito matitiis ni Tianjun? Pumunta si Tianjun sa tabi ng kapatid para alagaan ito. Matatapos na rin ang labanan ni Huang Feng. Hindi nagkamali ang hula niya. Ang mga kakayahan ng mga taong ito ay mas mababa kaysa kay Tianjun. Kahit na hindi siya gumamit ng magic para harapin ang mga ito, hindi ito magiging malaking problema. Kahit na siya ay nagduso ng ilang mga hit. Tianjun, anong gusto mo? Tumingin si Brother Biao kay Tianjun na naglalakad palapit sa kanya kasama si Tianlin, at ang kanyang puso ay medyo naguguluhan. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang mapanatili ang kalmadong mukha. Hindi mo dapat ginamit ang kapatid ko para takutin ako. Sabi ni Tianjun na may malamig na mukha. Originally, kinidnap ang ate niya, at galit na siya.
Gusto talaga ni Kuya Biao na ay hostage ang kapatid niya. Si Tianjun ay tiyak na hindi ito matitiis. Tinulungan nga siya ni Kuya Biao. Anuman ang dahilan, may utang na loob sa kanya si Tianjun. Gayunpaman, ang mga bagay na tinulungan ni Tianjun sa bandang huli ay maaaring ituring na kabayaran sa kanya. Parehas silang dalawa. Ngayon, talagang gustong banta ni Brother Biao ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ni Tianjun. Hindi ko inagaw ang kapatid mo. Ideya lang niya iyon. Nakita ni Kuya Biao na ang mga mata ni Tianjun ay lalong pumatay. Takot na takot siya. Kahit na mayroon siyang ilang mga kasanayan, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Tianjun. Bukod dito, naroon pa rin si Huang Feng na minamaliit niya. Wala siyang masyadong iniisip ngayon na lumaban. Gayunpaman, ang hindi pagtututol ay nangangahulugan na handa siyang bugbugin, o maging baldado. Sa oras na ito, halatang magandang ideya na humanap ng scapegoat, at ang nahanap niya ay ang binata na nag-udyok sa kanya sa tabi niya. Umiiyak pa rin ang binata, ngunit nang makita niyang hindi nag-atubili si kapatid na Biao na ibenta siya, at talagang nakatingin sa kanya si Tianjun na may intensyong pumatay, bigla siyang nataranta. Kuya Tian, alam kong maraming bagay sa nakaraan ng aking kasalanan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa akin. Kinaumagahan, pinuntahan ko pa ang iyong kapatid na babae. Para maprotektahan ang sarili, wala nang pakialam ang binata ngayon. Gusto lang niyang iwasang mabugbog ni Tianjun, bagamat siya ay mahiyain. So ikaw pala, wala pang sinasabi si Tianjun, pero galit na si Kuya Biao. Naguguluhan pa rin siya kanina. Hiniling niya sa mga tao na hulihin si Tianlin. Hindi man ito lihim, halatang hindi ito inaasahan ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos mahuli si Tianlin, dumating si Tianjun. Dati, nagtataka siya kung bakit ang bilis dumating ni Tianjun. Ngayon ay tila may nagtip sa kanya, at ang taong nagtip sa kanya ay talagang isang taong palagi niyang pinagkakatiwalaan. Parang gustong kainin ng buhay ni Kuya Biao ang binata. Pakiramdam ng binata ay namamanhid ang kanyang anit, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang paghihiganti ni kapatid na Biao ay maaari lamang mabawi pagkatapos ng usaping ito. Gayunpaman, kung hindi niya ito sasabihin ngayon, hindi muna siya pababayaan ni Tianjun. Wala kang magandang intensyon, gusto mo lang silang makitang nag-aaway. Nakita ni Huang Feng sa kabilang panig ang mga pahiwatig at sinabi sa isang nakaka-relax na tono. Mula ngayon, halatang hindi kakampi ni Tianjun ang lalaking ito. Paano siya naging mabait? Kabanata 116. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ng taong iyon. Gayunpaman, agad siyang nagpanggap na kalmado at sinabing, ginagawa ko ito bilang kabaitan. Gayunpaman, halatang hindi naniniwala si Tianjun sa kanyang mga sinabi. Karaniwang hindi sila magkasundo, kanina lang gusto din itong agawin ang kapatid niya. Sa oras na ito, paano niya masasabing ginawa niya ito dahil sa kabaitan? Sa makatuwid, naniwala pa rin si Tianjun sa mga salita ni Huang Feng. Gusto lang ng lalaking ito na makipag-away siya kay Kuya Biao. Iniisip kung paano siya sinisiksik ng lalaking ito noon at gusto siyang umalis, mas naging makabuluhan ang paliwanag na ito. May gustong sabihin pa ang binata, ngunit hindi siya binigyan ni Tianjun ng pagkakataon. Tinapakan niya ang braso niya at inikot pa kaliwat kanan. Nais magpumiglas ng binata, ngunit wala itong silbi. Ang kanyang braso ay baldado. Malamang na hindi niya ito magagamit sa maikling panahon. Matapos matapakan ang binata, tumalikod si Tianjun at naglakad patungo kay Kuya Biao. Biglang namutla ang mukha ni Kuya Biao at sinabing, Tianjun, anong ginagawa mo? Kung maglakas loob kang kumilos, hindi kita bibitawan. Natakot talaga si Kuya Biao. Gayunpaman, walang epekto ang pananakot niya kay Tianjun. Nang tulungan ni Tianjun si Brother Biao na lumaban, tinadtad niya ang amo ng kabilang partido sa harap ng napakaraming tao. Obviously, hindi siya malambot na tao. Kaya naman, kahit pagbabantaan siya ni Kuya Biao, wala siyang kahit katiting na intensyon na huminto. Naglabas din ng sigaw si Kuya Biao na katulad ng kanina lang ng binata. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Jun Tian. Kung hindi lang nandito ang ate niya, baka mas masahol pa ang sinapit nilang dalawa.
Matapos matapakan si Kuya Biao, tumalikod si Tianjun at sinabi sa kanyang kapatid at kay Huang Feng, "Tara na." Nagkibit balikat si Huang Feng. Hindi niya ito pinansin at tumalikod na para umalis. Ngayon, dumaan lang siya. Kung gusto ni Tianjun na harapin ang usapin ngayon, negosyo niya iyon. Wala siyang dapat sabihin. Salamat sa bagay ngayon. Ang ekspresyon ni Tianjun kay Huang Feng ay mayaman sa unang pagkakataon. Puno siya ng pasasalamat. Bagamat hindi niya alam na si Huang Feng ay lihim na huminto sa mga aksyon ni Brother Biao, nang humingi siya ng tulong kay Huang Feng, si Huang Feng ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. At saka, sa private room kanina lang, kung hindi dahil kay Huang Feng, baka hindi na niya maasikaso ang lahat. Tutal, nandito pa rin ang kapatid niya. Kung siya ay na-hostage, malinaw na ang kanyang kapalaran. Sa makatuwid, tinanggap niya ang pabor ni Huang Feng. Wala lang. Wala naman akong masyadong naitulong ngayong araw, mahinang sabi ni Huang Feng. Maaari siyang kumuha ng inisyatiba na pumunta dahil ang kabilang partido ay talagang nakahuli ng isang inosenteng babae. Dahil dito ay hindi siya komportable. Isa pang dahilan ay nagkaroon din siya ng sama ng loob kay Kuya Biao. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang tinutulungan niya si Tianjun. Hindi ba't sarili niyang negosyo rin ito? I owe two favors. Sinabi ko na noon pa. Kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, feel free to tell me if you need anything in the future. Si Tianjun ay may sariling pagpupumilit. Bahala ka. Dahil nailigtas na ang kapatid mo at may gagawin pa ako, aalis muna ako. Oo nga pala, pwede mo ba akong tulungan sa pagpaparehistro ng bahay? I want to move in as soon as possible. Casual na sabi ni Huang Feng. Hindi siya pumunta dito para tumulong. Walang problema. Tumango si Tianjun. Pagkatapos noon ay naghiwalay na silang tatlo. Naghanda si Huang Feng na bumalik sa kumpanya, at kung saan pupunta si Tianjun at ang kanyang kapatid, hindi alam ni Huang Feng. Gayunpaman, tila kailangang palitan ang kanilang tirahan. Kung hindi, hindi ito magiging ligtas. Sa nakaraang pribadong silid, nang umalis si Huang Feng at ang iba pa, nagsimula na ang kaunos-lunos na sinapit ng nag-uudyok na kabataan. Dati, para hindi siya makitungo kay Tianjun, halatang may sinabi siya na hindi niya dapat sinabi. Sa oras na iyon, wala siyang oras para mag-isip ng husto. Gayunpaman, tiyak na nasaktan niya si Brother Biao. Napilayan ang braso ni Kuya Biao, binugbog ang kanyang nakababatang kapatid, at tuluyang naputol ang relasyon nila ni Tianjun. Sobrang bad mood siya ngayon. Kailangan lang niya ng punching bag. Kaya naman, mahuhulaan ang kaunos-lunos na kapalaran ng kabataan. F***, I asked you to tell on me. One by one, you betrayed me. Tumayo si Kuya Biao sa pagkakataong ito. Hindi man magamit ang isang kamay niya at nasugatan ang isang paa niya, may isa pa rin siyang kamay at paa. Kaya niyang suntukin at sipin ang binata. Kuya Biao, mali ako. Mali talaga ako. Please let me go. Ang kabataan ay hindi ng ahas na lumaban, ni hindi siya ng ahas na umiwas. Hinayaan lang niyang bugbugin siya ni Kuya Biao. Alam niyang kapag umiwas siya, mas magiging miserable ang kanyang kapalaran. Nagalit si Kuya Biao at hindi tumigil sandali. Kawawa naman ang itsura ng binata matapos siyang sipin. Maya-maya, tumigil na rin siya. Hindi naman sa ayaw niyang ituloy, pero pagod na siya. Kung tutuusin, nasugatan din siya. Kuya Biao, hindi ko talaga naisip na pagtaksilan ka. Ayaw ko lang bumalik si Tianjun. Kailangang sabihin ng kabataan ang totoo ngayon. Kung hindi, bugbugin siya ni Kuya Biao hanggang mamatay. Kung gayon bakit ang F*** mo sinabi sa akin? Galit pa rin si Kuya Biao. Sinipa niya ulit at sinabing. Gayunpaman, sa kanyang puso, nakumpirma na niya ang mga salita ng binata. Pagkatapos ng lahat, nahulaan din ito ni Huang Feng noon. Bukod dito, ang kabataang ito at si Tianjun ay hindi magkasundo. Kuya Biao, mali ako. I won't dare to do it again. Sinipa ang ilong ng binata hanggang sa damyugo ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanyang mga pinsala at humingi pa rin siya ng awa kay Brother Biao. Siguro dahil maganda ang ugali niya, o baka dahil sa akala niyang okay ang performance niya. Sa huli, hindi siya pinatay ni Kuya Biao. Siyempre, kahit ganoon, hindi naging madali ang kabataan. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Kuya Biao. Tawag iyon sa telepono ni Old Yu.
Sa katunayan, pagkatapos ng tawag sa telepono noong araw na iyon, natatakot pa rin si Old Yu. Kung tutuusin, itong si Kuya Biao ay masakit sa puso. Kung nasaktan siya, walang magandang mangyayari. Gayunpaman, pagkatapos nito, si Brother Biao ay tila walang nagawa, kaya siya ay gumaan. Gayunpaman, pagkatapos niyang gumaan, nakaramdam siya ng pagtatampo. Nawalan siya ng tiwala kay Tung Zian, at ang bagay dito ay hindi tapos. Hindi naman talaga ni-refund ni Kuya Biao ang pera. Bukod dito, ang isang hooligan ay talagang may ganoong ugali sa kanya. Isa rin siyang mayaman na pangalawang henerasyon, at talagang naglakas loob siyang tingnan siya ng masama. Siyempre, hindi siya masaya, kaya tumawag siya ngayon para humingi ng pera. Siyempre, at the same time, gusto rin niyang turuan ng leksyon sa telepono si Brother Biao at ibalik ang dati niyang mukha. Tiningnan ni Kuya Biao ang caller ID pero wala siyang balak kunin ang telepono. Malungkot ang mukha niya. Hindi niya akalain na maglalakas loob na tumawag si Old Yu. Akala ba niya madali lang siyang mabuli at may maglalakas loob na mangbuli sa kanya? I'll give you a chance to redeem yourself. Go and take care of this guy. Just don't kill him. Inihagis ni Kuya Biao ang telepono sa harap ng binata. Mabilis na nagpumiglas ang binata na bumangon at tiningnan ang caller ID. Kaya naman, mabilis niyang sinabi, walang problema, Kuya Biao, ipaubaya mo sa akin. Kabanata 117, nakikipagdeal lang siya sa isang second-generation rich kid na walang kakayahan. Hanggat hindi niya nahaharap ang mga taong tulad ni Tian Jun at Huang Feng, ang binatang ito ay hindi natatakot sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang mga nakapaligid na Alipiers ay nakatingin sa kanya na may mas masamang mga mata. Noong una, hindi nagustuhan ng mga Alipors na ito ang kanyang duwag na paraan ng pananakot sa mahihina at pagkatakot sa malalakas. Pagkatapos ng labanan ngayon, ang kanilang impresyon sa kanya ay mas malala, at ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak. Sa kabilang banda, nang dumating si Huang Feng sa kumpanya, oras na para kumain ang mga security guard. Sabi ko, nagmamadali ka talagang bata ka. Bumalik ka ng kumain. Nakangiting sabi ni Brother Wang kay Huang Feng. I can't help it. I'm poor. I can save as much as I can. Ngumiti din si Huang Feng. Kahit na nakakuha siya ng isang halaga ng pera sa umaga, ang kanyang kaisipan ay hindi madaling baguhin. Hindi siya naging nouveau-riche ng biglaan. Sa katunayan, ang maliit na pera na iyon ay talagang hindi itinuturing na isang nouveau-riche. Sa hapon, ginamit ni Huang Feng ang kanyang libreng oras upang linangin ang kanyang panloob na puwersa. Pagkatapos ng salungatan sa pribadong silid sa umaga, nagkaroon din si Huang Feng ng kaunting pag-unawa sa kanyang sariling kakayahan. Gamit ang mahika at panloob na puwersa, kaya pa rin niyang makitungo sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kapag ang kabilang partido ay may napakaraming tao, siya ay masasaktan pa rin tulad ngayon. Dahil sa panloob na puwersa, ang pinsala ay hindi masyadong malala. Bukod dito, ang bilis ng pagbawi ay hindi mabagal. Gayunpaman, kung makakatagpo siya ng isang tulad ni Tian Jun, o kahit isang taong mas makapangyarihan kaysa kay Tian Jun, kung gayon si Huang Feng ay hindi pa rin matitiis kung aasa lamang siya sa panloob na puwersa. Kung tutuusin, panloob lang ang puwersa niya at walang ibang galaw. Tungkol naman sa mahika, dahil ito ay pawang pangunahing mahika, ang kapangyarihan nito ay hindi napakahusay, at dahil hindi ito madaling malantad, maaari lamang itong magamit bilang isang nakatagong sandata sa mahabang panahon. Maaari lamang itong gamitin ng palihim. Sa makatuwid, maaari itong magkaroon ng isang mahimalang epekto. Gayunpaman, kapag ang kabilang partido ay handa na, ang epekto ay medyo mahirap sabihin. Sa makatuwid, bilang karagdagan sa patuloy na paglinang ng kanyang panloob na puwersa, umaasa pa rin si Huang Feng na makakuha ng ilang malalim na pamamaraan. Gayunpaman, hindi ito gaanong kagyat. Oo, Huang Feng, turn natin na magtrabaho sa night shift ngayong gabi, biglang sabi ni Brother Wang kay Huang Feng noong hapon. Araw-araw, inaayos ang mga security guard para magtrabaho sa night shift. Kaya lang, hindi pa nakapila si Huang Feng dati. Hindi niya inaasahang magkikita kami ngayon. Oo naman, walang problema. Sagot ni Huang Feng. Noong nasa ibang kumpanya siya noon, hindi naman siya nag-night shift.
Sa katunayan, siya ay nagtrabaho ng ilang beses. Sa katunayan, ang pagtatrabaho sa night shift ay medyo madali. Kailangan lang nilang magpatrol paminsan-minsan. Ang natitirang oras ay inayos ng kanilang mga sarili. Makakapagpahinga pa sila kinabukasan. Kasabay nito, ang mga pinuno ay karaniwang wala sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinuno ay hindi handang magtrabaho ng magdamag. Pagkalabas ng trabaho sa hapon, hindi umalis si Huang Feng. Sa totoo lang, wala siyang magawa sa gabi. Bukod sa pagtingin sa storage box ay parang wala na siyang ibang gagawin. Kung tungkol sa cultivation, kaya niya itong gawin sa kumpanya. Unti-unting nagdilim ang langit, at sunod-sunod ding umalis ang mga empleyado ng kumpanya. Maging ang mga nag-overtime ay nakabalik na ngayon. Maliban sa kanya at kay Brother Wang, ang dalawang security guard sa night shift, walang ibang tao sa buong kumpanya. Ang gusali ng opisina na mataong sa maghapon ay tila tahimik sa oras na ito. Kung ito ay isang mahiyain na tao, talagang hindi sila maglalakas loob na magtrabaho sa night shift. Kung tutuusin, napakawalang laman ng gusali sa oras na ito. Maging ang maliliit na yabag ay napakalakas sa oras na ito. Nang mahigit 10:00 na ng gabi, sinimulan ni Huang Feng at Brother Wang ang kanilang unang patrol. Walang laman ang buong gusali, at walang tao. Pagkatapos ng isang round ng patrol, syempre, wala silang nakita. Kaugnay nito, hindi nagulat sina Huang Feng at Brother Wang. Magiging abnormal kung may nahanap sila. Sige, next time after 12 o'clock na tayo. Matutulog muna ako. Kung meron man, you can call me. You can also sleep alone. Pagkatapos bumalik sa opisina, sinabi ni Brother Wang kay Huang Feng. Hindi pa ako inaantok. Matulog ka muna. Umiling si Huang Feng at sinabi. Ayos lang. Matutulog muna ako. Hindi mapagpanggap si Brother Wang. Kasi, noong night shift sila noon, ginagawa nila ito. Hindi sila pwedeng umupo na lang palagi gaya ng maghapon. Sobrang boring din. Kaya naman kapag wala silang magawa sa gabi ay matutulog muna sila saglit. Siyempre, maglilibot pa rin sila. Natulog si Brother Wang, ngunit hindi nagpapahinga si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Sa halip, sinimulan niyang linangin ang kanyang panloob na lakas. Anyway, kapag nilinang niya ang kanyang panloob na lakas, maibabalik din niya ang kanyang espiritu. Nang si Huang Feng at Brother Wang ay gumagawa ng kanilang sariling mga bagay sa opisina, ang pinto sa likod ng kumpanya ay tahimik na bumukas. Isang figure ang sumulpot sa madilim na gabi at dahan-daw ang naglakad patungo sa gusali ng opisina sa harap. Ang figure na ito na biglang lumitaw ay si Manager Liu. Nangako na siya noon kay Manager Yuan na magnanakaw siya ng mga dokumentong may kinalaman sa pampapayat na gamot. Kailangan niyang kumilos. Obviously, napakahirap magnakaw sa araw, kaya sa gabi na lang niya mapipili. At saka, sa gabi, dahil siya ang manager ng security department, alam niya ang tiyak na oras at ruta ng security patrol. Kaya naman, hindi masyadong mahirap ang pumasok ng maayos sa gusali at pumasok sa opisina. Alam ni Manager Liu na ang unang patrol ng security guard na naka-duty ay natapos na, at ang pangalawang patrol ay malayo pa sa simula. Kaya naman, pinili niyang pumasok sa gusali ng kumpanya sa oras na ito. Pagkapasok sa building ay nakapatay na ang mga ilaw dito. Noong nagpatrolya noon si Huang Feng at ang iba pa, umaasa lang sila sa flashlight. Siyempre, hindi nang ahas si Manager Liu na gamitin ang flashlight ng buong tapang. Naka-move forward lang siya sa mahinang liwanag ng phone niya. Ang kanyang layunin ay ang opisina ni Suyamo. Ngayong wala si Exi Mengzhou sa kumpanya, dapat na si Suyamo ang may pananagutan sa gamot na pampababa ng timbang. Ang formula na ito at ang mga kaugnay na dokumento ng pananaliksik ay napakahalaga. Sa makatuwid, ang posibilidad na panatilihin sila ni Suyamo ay napakataas. Sa makatuwid, gagawin ni Manager Liu ang opisina ni Suyamo na unang target. Dahil nasa kanya ang mga susi ng lahat ng opisina dito, si Manager Liu ay pumasok sa opisina ni Suyamo ng napakabagal. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na madali niyang makuha ang mga dokumento. Hindi magiging tanga si Suyamo na direktang ilagay ang mga dokumento sa mesa. Siguradong ilalagay niya ang mga ito sa isang safe sa opisina. Sa makatuwid, pagkatapos na pumasok si Manager Liu sa opisina ni Suyamo, nagsimula siyang hanapin sila.
Sa kabilang panig, si Huang Feng ay orihinal na nililinang ang kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng gana na pumunta sa palikuran, kaya't hindi na siya nagsasaka at naghanda sa pagpunta sa palikuran. Pag-alis niya, tahimik lang siya. Wala siyang intensyon na abalahin si Brother Wang. Pagkatapos pumunta sa banyo, hindi agad bumalik si Huang Feng. Sa halip, binalak niyang umakyat sa itaas at tumingin sa paligid kung may kakaiba. Pagdating niya lang sa floor kung saan matatagpuan ang opisina ni Suyamo, may nakita talaga siyang kakaiba. Kabanata 118. Dahil sa paglilinang ng panloob na puwersa, ang pandinig at paningin ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Kaya naman nang nasa hagdan na siya ay may narinig siyang kakaibang tunog. At saka, ang tunog na ito ay hindi lang isang beses, parang may naghahalungkat ng kung ano. Mabilis na pinatay ni Huang Feng ang flashlight. Umaasa sa kanyang magandang paningin, dahan-dahan siyang sumulong. Napakagaan ng kanyang mga yapak, at kontrolado niya ang bilis ng kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang lumapit sa tunog. Ayaw niyang matuklasan ng kabilang partido ang kanyang pag-iral bago siya makalapit dito. Sa lalong madaling panahon, natuklasan ni Huang Feng na ang tunog ay nagmula sa opisina ni Suyamo. Baka kaya bumalik si Yamo para kunin. Si Huang Feng ay may bahid ng pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, sa pagtingin sa opisina ni Suyamo, mayroon lamang mahinang ilaw, na halos kapareho ng liwanag mula sa isang telepono. Hindi man lang nakabukas ang mga ilaw. Malinaw, hindi ito si Suyamo. Hindi bubuksan ni Suyamo ang mga ilaw nang dumating siya upang maghanap ng isang bagay. Magnanakaw. Ang salitang ito ay biglang pumasok sa isip ni Huang Feng. Dapat magnanakaw. Sa kasalukuyan, sa buong kumpanya, siya lamang at si Brother Wang ang naka-duty. Ang iba ay hindi dapat nandito sa oras na ito. Kaya naman, ngayong nagkaroon ng abnormalidad, dapat ay magnanakaw na. Hindi inaasahan ni Huang Feng na makakatagpo ng ganoong sitwasyon sa kanyang unang night shift. Hindi siya bumaba para tawagan si Brother Wang. Tiwala siya sa kanyang kakayahan. Ang pakikitungo sa isang magnanakaw ay hindi isang problema. Napagtanto na may isang magnanakaw na pumasok sa kumpanya, naging mas magaan ang mga yapak ni Huang Feng. Pagkalapit sa pinto ng opisina ni Suyamo, hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, tumayo siya sa labas ng pinto at tumingin sa transparent na salamin. Una niyang inunawa ang sitwasyon sa loob. Pagkatapos nito, mas magkakaroon siya ng kumpiyansa kung kikilos siya. Gayunpaman, nang tumingin si Huang Feng, nakita niya ang isang figure na nakilala niya. Ito ay isang medyo hindi inaasahang figure. Ang tao sa loob ay ang kanyang amo, si Manager Liu. Paano kaya siya? Bakit siya nandito ng ganitong oras? At saka, bakit siya nasa opisina ni Yumo? Tumingin si Huang Feng kay Manager Liu na naghahalungkat sa silid. Siya ay labis na naguguluhan. Hindi masyadong kakaiba para kay Manager Liu na lumitaw sa kumpanya sa oras na ito. Siya kasi ang manager ng security department. Gayunpaman, kahit na pumunta siya sa kumpanya, dapat ay nasa sarili niyang opisina o opisina ng mga ordinaryong security guard, hindi sa opisina ni Suyamo. At saka, sa pagtingin kay Manager Liu, halatang may hinahanap siya. Hindi kaya pinapunta siya ni Yumo. Hindi makapagdesisyon si Huang Feng. Kahit na ang kilos ni Manager Liu ay walang pinagkaiba sa isang magnanakaw, posibleng pinapunta siya ni Yumo at nakalimutan niyang buksan ang mga ilaw sa isang sandali ng gulat. Gayunpaman, napakaliit ng posibilidad na mangyari iyon. Nahanap ko na rin sa wakas. Nang hindi makapagdesisyon si Huang Feng, sa wakas ay natagpuan ni Manager Liu ang hinahanap niya sa isang cabinet. Sa mga dokumentong ito, magbabago ang kanyang kapalaran sa hinaharap. Sa wakas ay makakaalis na siya sa lugar na ito at hindi na kailangang magdusa pa sa galit ng dalawang babaeng iyon. Matapos mahanap ang mga bagay, tumingin lang si Manager Liu at handa nang umalis. Kung tungkol sa gulo sa opisina ni Suyamo, wala siyang intensyon na ayusin ito. Anyway, tiyak na malalaman ni Suyamo na nawawala ang kanyang mga gamit bukas. Kahit na ibalik niya ang mga bagay na ito sa kanilang orihinal na posisyon ngayon, ito ay walang silbi. Ano ang punto ng pag-aaksaya ng kanyang enerhiya? Nakakaawa lang yung dalawang security guard na naka-duty ngayong gabi. They have to take the blame for themselves. Tutal, may nawala sa kanila na napakahalaga.
Siguradong galit na galit ang B** na si Suyamo na yon. Malamang mawala ng trabaho ang dalawang security guard na naka-duty ngayong gabi. Naisip ni Manager Liu sa kanyang puso. Alam niyang may dalawang security guard na naka-duty tuwing gabi, pero hindi niya alam kung sino ang naka-duty ngayong gabi. Gayunpaman, nang masayang binuksan ni Manager Liu ang pinto ng opisina ni Suyamo, nakita niya ang isang itim na anino sa pintuan. Si Manager Liu, na hindi handa, ay nagulat. Pagkatapos, napagtanto niya na ang itim na anino ay isang figure ng tao. Bukod dito, nakilala niya ang taong ito. Isa iyon sa mga security guard niya. Manager Liu, gabi na. Bakit ka nandito? Si Huang Feng ay hindi agad nakagawa dahil siya mismo ay hindi sigurado kung ang kabilang partido ay narito upang magnakaw ng mga bagay o hiniling sa kanya ni Suyamo na kumuha ng mga bagay. Kung tutuusin, ang kabilang partido ay ang kanyang amo, kaya hindi magandang gumawa siya ng hakbang bago pa siya sigurado. Ikaw ba? Sa oras na ito, nakilala rin ni Manager Liu ang taong ito. Si Huang Feng ang kararating lang. Hindi niya inaasahan na may duty siya ngayong gabi. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Manager Liu. Gayunpaman, siya ay isa ring veterano kung tutuusin. Mabilis siyang kumalma. Dapat nalaman ni Huang Feng na may hinahanap siya sa opisina ni Suyamo. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa kanyang pagkakakilanlan. Maaari niyang lokohin siya, bagamat tiyak na mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan bukas, na iba sa kanyang inaakala. Mabuti rin na makuha ang mga dokumentong ito. Nawalan man siya ng trabahong ito, may mas magandang trabaho pa rin ang naghihintay sa kanya. Ikaw pala, Huang Feng. Pinapunta ako ni President Su dito para kumuha ng kung ano. Ngayong nakuha ko na, mauuna na ako. Sabi ni Manager Liu habang winuwagayway ang dokumento sa kanyang kamay. Pagkatapos magtanong noon ni Huang Feng, pinapansin niya ang ekspresyon ni Manager Liu. Ang kanyang gulat ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Huang Feng. Si Huang Feng ay mas sigurado sa isang tiyak na ideya sa kanyang puso, ngunit hindi pa rin niya ito matanggap ng ilang sandali. Hindi maintindihan ni Huang Feng. Ang Manager Liu na ito ay naging manager din ng security department ng kumpanya. Paano niya nagawa ang ganitong uri ng pagnanakaw? Manager Liu, sandali. Hinayla ni Huang Feng si Manager Liu, na aalis na sana, at sinabing, tatawagan ko muna si President Su para kumpirmahin. Huang Feng, anong ibig mong sabihin? Naghihinala ka ba na nagsisinungaling ako at narito ako para magnakaw ng mga bagay? Agad na nagbago ang mukha ni Manager Liu. Ang kaninang kahinahunan ay tuluyang nawala, at napalitan ito ng mukha na puno ng galit. Hindi nagalit si Huang Feng. Nanatili pa rin siya ng walang malasakit na ugali at sinabing, Manager Liu, ginagawa ko rin ang tungkulin ko. Late ka nang sumulpot dito, at hindi mo binuksan ang ilaw. Siyempre, magdududa ito. Tatawag ako para kumpirmahin. Kung nagkamali ako, hihingi ako ng tawad kay Manager Liu. Nakalimutan ko lang buksan ang ilaw sa pagmamadali. Nagtalo si Manager Liu, at saka, mayroon ka bang numero ng telepono ni President Su? Ang huling tanong ni Manager Liu ay may mapang-asar na tono. Pakiramdam niya ay nagbibiro lamang si Huang Feng. Isa lang siyang maliit na security guard. Ilang araw pa lang siya sa kumpanya. Paano niya makukuha ang numero ng telepono ni Suyamo? Hindi alam ni Manager Liu na bagamat matagal nang hindi nakapunta rito si Huang Feng, marami siyang nakipag-ugnayan kay Suyamo. Napakaganda pa nga ng relasyon ng dalawa in private. Hindi katakataka na mayroon silang mga numero ng telepono ng isa't isa. Kabanata 119. Nakita ni Huang Feng ang paghamak ni Manager Liu, ngunit hindi siya nagpaliwanag ng anuman. Sa halip, direktang kinuha niya ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ng telepono ni Suyamo. Gumamit siya ng mga praktikal na aksyon upang patunayan kung mayroon siyang numero ng telepono ni Suyamo o wala. Sa kabilang banda, naghugas na si Suyamo at magpapahinga na sana nang tumunog ang telepono. Sobrang late na. Akala niya ay tawag iyon mula kay Xi Mengzhao, ngunit nang makita niya ang caller ID, halatang natigilan siya. Hindi niya maisip kung bakit tatawag si Huang Feng sa oras na ito. Baka naman may hinahanap siya sa akin. Tumalon ang puso ni Suyamo. Kung tumawag si Huang Feng sa ibang pagkakataon, hindi na niya ito iisipin.
Gayunpaman, tumawag pa rin siya sa ganoong late na oras. Bilang karagdagan, mayroon din siyang ilang mga iniisip sa kanyang puso. Si Suyamo ay natural na maraming iniisip. Gayunpaman, bagamat marami siyang iniisip, hindi naman mabagal ang paggalaw ng kamay ni Suyamo. Nang mag-ring ang telepono sa pangatlong beses, nakonekta na niya ang telepono. Hello, Huang Feng. Ang boses ni Suyamo ay nanggaling sa telepono. Si Huang Feng ay nasa speakerphone, kaya ang boses ni Suyamo ay narinig kaagad ni Manager Liu. Biglang nagbago ang mukha ni Manager Liu. Imposibleng hindi niya makilala ang boses ni Suyamo. Hindi niya akalain na si Huang Feng, isang maliit na security guard, ay talagang may numero ng telepono ni Suyamo. Bukod dito, pagkatapos tawagan si Suyamo ay talagang sumagot at tinawag ang pangalan ni Huang Feng. Malinaw, kilala rin ni Suyamo si Huang Feng. Hindi nakuha ni Huang Feng ang numero ng telepono ni Suyamo sa anumang paraan. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, matapos marinig ang boses ni Suyamo, alam ni Manager Liu na nakalabas na siya at tumalikod na para umalis. Manager Liu, saan ka nagmamadaling pumunta? Konektado na ang tawag ni President Su. Ayaw mo bang marinig ito? Lumabas ng dalawang hakbang si Huang Feng at sinabi kay Manager Liu. Huang Feng, ano ang sinasabi mo? Sa kabilang panig, si Suyamo ay medyo naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Hindi kaya hindi niya sinasadyang tumawag at hindi niya namalayan na may kausap siyang iba sa oras na ito. Huang Feng, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Kung hindi, wala itong maitutulong sa iyo. Nakita ni Manager Liu na hinahabol siya ni Huang Feng, kaya tumigil siya at binyantaan si Huang Feng. Manager Liu, kasalanan mo ito. Noong una akong dumating, hindi mo ba? Sinabi sa akin na gawin ko ang lahat para protektahan ang interes ng kumpanya. Ano bang mali sa ginagawa ko ngayon? Mahinang sabi ni Huang Feng. Malinaw na alam ni Manager Liu na nalantad na siya at hindi na magtatago pa. Sa kabilang panig, tila napagtanto ni Suyamo na may mali. Hindi siya nagsalita at tahimik na nakikinig. Huang Feng, binabalaan kita. Mas mabuting huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Magpanggap ka na lang na wala kang nakita. Pagkatapos nito, hindi nakita pakikitunguhan ng masama. Kung mawawalan ka ng trabaho dahil dito, mag-aayos ako ng mas maganda para sa iyo. Sabi ni Manager Liu, pero, I just like the work here. What should I do? Medyo nahihiya na sabi ni Huang Feng. Huang Feng, pipigilan mo ba ako? Sabi ni Manager Liu na may singkit na mga mata. Si Manager Liu ay mayroon pa ring mga kasanayan upang maging tagapamahala ng Departamento ng Seguridad, ngunit ayaw niyang magdulot ng higit pang gulo, kaya nagbanta siya at tinukso si Huang Feng. Kung tutuusin, hindi niya akalain na isang college student na katatapos lang ng ilang taon ang maaaring maging kalaban niya. Manager Liu, security guard ako dito. Ngayon may nagnanakaw dito. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Mahinang sabi ni Huang Feng. Nakita rin niya ang mamamatay tao na aura sa mga mata ni Manager Liu. Gayunpaman, ang taong ito ay halatang mas masahol pa kaysa kay Tianjun. Kahit na ang mamamatay tao na aura na iyon, hindi siya nakakaramdam ng matinding pressure. Ikaw ang nagtanong. Nakita ni Manager Liu na determinado si Huang Feng na sirain ang sarili niyang negosyo, kaya hindi na siya magalang. Hindi niya maipagpatuloy ang pag-antala. Habang tumatagal, mas madaling ma-aksay din. Sino ang nakakaalam kung si Suyamo sa kabilang panig ng telepono ay tatawag ng pulis? Sa totoo lang, nakalimutan talaga ni Suyamo na tumawag ng pulis. Kinakabahan lang siya na binibigyang pansin ang pag-unlad ng mga bagay dito. Kinakabahan siya sa mga bagay na ninakaw ni Manager Liu, at kinakabahan din siya sa kaligtasan ni Huang Feng. Si Manager Liu ay na-promote niya. Natural na alam niya na may ilang kakayahan si Manager Liu. Kung hindi, hindi niya ito inilagay sa isang mahalagang posisyon. Mag-ingat ka, naramdaman din ni Suyamo sa kabilang panig ng telepono na tila gumawa ng hakbang si Manager Liu. Hindi niya namamalayan na tumawag at gustong paalalahanan si Huang Feng. Gayunpaman, halatang handa si Huang Feng. Matapos niyang pigilan si Manager Liu, handa na siya. Nang suntukin siya ni Manager Liu, hindi na siya nagulat. Kailangang sabihin na si Manager Liu ay may ilang mga kasanayan.
Hindi bababasa, hindi siya mas masahol kaysa sa maliliit na pump na nakatagpo ni Huang Feng kahapon. Siyempre, mas masahol pa rin siya kaysa kay Tian Jun. Si Huang Feng ay walang pressure. Direktang iniunat ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kamao ng kabilang partido. Pagkatapos noon, tumalikod siya at sumandal kay Manager Liu. Bago pa siya makapag-react, inihagis siya ni Huang Feng sa kanyang balikat at diretsyong inihagis sa lupa. Ang buong aksyon ay ginawa sa isang hininga ng walang anumang paghinto. Para sa aksyong ito, nakita na ito ni Huang Feng noon at naunawaan niya ito. Isa lang siyang ordinaryong tao noon, at limitado ang kanyang lakas. Hindi naging madali ang pagkilos na ito. Ngayon, dahil sa panloob na puwersa, napakadali niyang ginawa ang pagkilos na ito. Ubo-ubo, si Manager Liu ay hinagis ni Huang Feng ng ganito. Bigla siyang nataranta at nakakita ng mga bituin. Pakiramdam niya ay nawala ang kanyang mga panloob na organo sa pagkahulog. Manager Liu, hindi magandang bagay na umatake ng mga tao. Nag-squat si Huang Feng at inagaw ang dokumento sa kamay ni Manager Liu. Tiningnan niya ang nilalaman nito. Pagkatapos ay kinuha muli ang telepono mula sa kanyang bulsa at sinabi kay Suyamo. President Su, narinig mo lang ang nangyari. Kakapasok lang ni Manager Liu sa opisina mo at nagnakaw ng dokumento. Ito ay tungkol sa ilang gamot na pampapayat. Sa tingin mo, paano dapat harapin ang bagay na ito? Dahil alam na ni Suyamo ang tungkol sa bagay na ito, siyempre, kailangang ibigay ni Huang Feng ang bagay na ito kay Suyamo para harapin. Narinig ni Suyamo ang mga salita ni Huang Feng at mabilis na nagtanong, okay ka lang? Hindi ka naman nasaktan ngayon lang di ba? Panipi, ngayon lang, tunog lang ng away ang narinig sa telepono, ngunit hindi niya alam kung sino ang natalo at kung nasugatan si Huang Feng. Sa makatuwid, nang sagutin niya ang telepono, wala siyang pakialam sa dokumento, ngunit tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Nakaramdam ng init si Huang Feng sa kanyang puso at sinabing, okay lang ako, ngunit hindi ganoon kagaling si Manager Liu. Mabuti naman at ayos ka na. Napakahalaga ng dokumentong iyon sa kumpanya. Kaya, pupunta ako kaagad sa kumpanya. Tumawag ka muna ng pulis at hayaan ang pulis na humawak sa bagay na ito, sabi ni Suyamo. Okay, walang pagdududa si Huang Feng. Sa oras na ito, si Manager Liu, na nakahandusay sa lupa na nagpapanggap na patay, ay biglang bumangon at handang tumakas. Kapag dumating na si Suyamo at ang pulis, matatapos na siya. Kabanata 120, si Huang Feng ay hindi nagmamadaling humabol. Sa halip, ngumiti siya kay Manager Liu, na tumatakbo palayo sa kanyang harapan. Pagkatapos noon, si Manager Liu ay parang may natapilok at diretsyong natamba. Dahil sa sobrang bilis lang niyang tumakbo, bumagsak siya ng walang paghahanda. Mas malala pa ito kaysa noong nahulog siya ni Huang Feng. Napasigaw si Manager Liu sa lupa. Pinakinggan ni Huang Feng ang kanyang boses. Parang kakatanggal lang ng ngipin niya sa harapan. Maging ang kanyang pananalita ay medyo incoherent. Manager Liu, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo tinutulungan mo si Boss Su sa pagkuha ng mga dokumento? Bakit ka tumatakbo ngayon? Lumapit si Huang Feng at nagtanong. Huang Feng, bitawan mo ako. Nilingon ni Manager Liu ang kanyang ulo upang tingnan si Huang Feng at sinabi, kahit ano pa man, ako ang nag-recruit sa iyo. Para sa kadahilanang ito, mangyaring pakawalan mo ako. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, lubos akong nagpapasalamat na maaari mo akong i-recruit. Gayunpaman, ang gustong mahuli ka ngayon ay si Boss Su, hindi ako. Kung pakakawalan kita, hindi ba ako magpapasaya sa iyo? Hindi naging madali para sa akin na makuha ang trabahong ito. Ayokong mawala ng ganun-ganun lang. Panipi, ayos lang. Basta't binitawan mo ako, aalis na tayo dala ang dokumentong ito. Siguradong magiging mas maganda ang magiging buhay natin kaysa ngayon. Nakita ni Manager Liu na tila natukso si Huang Feng at hindi siya agad tumawag ng pulis. Akala niya may chance pa siya. Paano ito posible? Napakaganda na ng pagtrato ng Changzhou Group. Nagtrabaho na ako sa ibang kumpanya noon, at wala sa kanila ang may mas mahusay na pagtrato kaysa dito. Hindi ako maaaring mawalan ng trabaho dito. Manager Liu, pasensya na. Sabi ni Huang Feng na may habag. Huang Feng, hanggat nasa akin ang dokumentong ito, yayaman ako. Pagkatapos nito, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo at ipo-promote kita.
Hindi magiging problema para sa iyo ang maging manager. Mas mabuti na kaysa maging ordinaryong security guard ka na ngayon. Patuloy na panghihikayat ni Manager Liu. Paano nagkaroon ng ganitong kumpanya? Security guard lang ako. Wala akong ibang kakayahan. Kahit na gusto ko rin ng promosyon at pagtaas, imposible, sabi ni Huang Feng. Posible. Alam mo ba kung sino ang nagtanong sa akin na magnakaw ng dokumentong ito sa pagkakataong ito? Sabi ni Manager Liu, wala akong pakialam kung sino siya, hindi niya maapektuhan ang trabaho ko. Nagkunwari si Huang Feng na walang malasakit at sinabi, sabihin ko sa'yo, si Manager Yuan Yun, ang General Manager ng sangay ng Landau Corporation sa Qing Province. Alam mo ba ang tungkol sa Landau Corporation? Iyan ay isang multinational na korporasyon. Ito ay mas malaki kaysa sa Changzhou Group. Ngayong gusto na nilang harapin ang Changzhou Group, sa tingin mo ba ay makakayanan ito ng Changzhou Group? Bumagsak ang Changzhou Group, at nawalan ka ng trabaho, sabi ni Manager Liu. Napataas ang kilay ni Huang Feng nang marinig niya ang pangalan ng Landau Group, ngunit wala siyang sinabi. Nang makitang hindi nagsasalita si Huang Feng, naisip ni Manager Liu na natakot siya sa pangalan ng Landau Group. Medyo nahiya siya, pero nagpatuloy siya. Nangako sa akin si Manager Yuan na basta ibigay ko sa kanya ang mga dokumentong ito, gagawin niya akong Vice President. Kapag naging Vice President ako, magiging maganda ang pakikitungo mo kung susundin mo ako. Sigurado akong mas magaling sila ng maraming beses kaysa sa mga kasalukuyang security guard. Panipi, Manager Liu, tapos ka na ba? Biglang pinutol ni Huang Feng ang mga salita ni Manager Liu at mahinang sinabi. Medyo nalito si Manager Liu. Kung tapos ka na, umalis na tayo, sabi ni Huang Feng. Pumunta ka sa security room at hintayin ang pagdating ng pulis. Sabi ni Huang Feng habang tumatawag ng pulis, ang sinabi mo lang, sabihin mo sa pulis mamaya. Huwag mo nang subukang itago. Ni-record ko lang. Biglang namutla ang mukha ni Manager Liu. Alam niyang niloko siya ni Huang Feng, ngunit hindi pa rin niya gustong sabihin, Huang Feng, hindi ka talaga tinutokso. Gusto mo bang maging security guard habang buhay? Oo, gusto ko lang maging security guard. I think it's good to wait for a security guard. Mas kaunti ang mga dapat gawin at maganda ang treatment. Makahuli ako ng mga magnanakaw kapag wala akong magawa. How good is that? Sabi ni Huang Feng na may maluwag na mukha. Walang pagpipilian si Manager Liu. Si Huang Feng ay hindi natukso. Ibinaba niya ang kanyang ulo na parang talo na tandang. Bagamat ayaw niyang pumunta, ang lakas ni Huang Feng ay nakakagulat na mahusay. Madali niya itong binuhat at naglakad papunta sa security office. Ang pagdating ni Huang Feng at Manager Liu ay ginaisang pa rin si kapatid na Wang na natutulog. Hindi muna lumabas ng kwarto si Brother Wang. Nang makita niya si Manager Liu, laking gulat niya. Manager Liu, bakit ka nandito? Maingat na tanong ni Kuya Wang. Naisip niya na dumating si Manager Liu upang tingnan kung tamad sila. Gayunpaman, pagkatapos itanong ito, nalaman niyang hindi tama ang sitwasyon. Napakalungkot ng sitwasyon ni Manager Liu. Dumudugo pa ang sulok ng bibig niya. Ang kanyang mukha ay napakaabo at ang kanyang espiritu ay pagod na pagod. Hindi siya kasing high-spirited gaya noong nakita niya siya noong araw. Hindi niya ito pinansin nang kausapin niya ito. Huang Feng, anong problema ng manager? Lumapit si Brother Wang kay Huang Feng at nagtanong sa mahinang boses. Mapurol pa rin ang mga mata ni Manager Liu, na parang hindi niya nakita. Siya, tapos na, kailangan nating magpalat ng mga pinuno. Nagkibit balikat si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Brother Wang ang tungkol sa nangyari. Nakinig si Brother Wang at nakabuka ang kanyang bibig. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Gayunpaman, nang makita niya ang hitsura ni Manager Liu sa oras na ito at tingnan ang mga dokumento sa kamay ni Huang Feng, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ito. Gayunpaman, walang espesyal na pakiramdam si Brother Wang. Siya ay isang matandang soro sa Departamento ng Seguridad, ngunit ang kanyang relasyon kay Manager Liu ay karaniwan lamang. Noong hindi pa manager si Manager Liu noon, okay pa rin ang relasyon ng dalawa. Pareho silang maliliit na security guard at nakakapag-usap. Gayunpaman, pagkatapos na ma-promote si Manager Liu, ang kabilang partido ay naging medyo mayabang, at ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay nagbago.
Kaya naman, nakaramdam lang ng kaunting awa si Brother Wang para kay Manager Liu na inaresto, ngunit hindi niya sinasadya na tumulong. Hindi nagtagal, dumating ang pulis at si Su Yamo. Pagkatapos nito, magkasamang pumunta sina Huang Feng at Su Yamo sa istasyon ng pulisya, habang nanatili si Brother Wang upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Hindi naman asenso ang batang ito, diba? Tumingin si Brother Wang sa likod ni Huang Feng at sinabi. Bagamat saglit lamang na narito si Huang Feng, makatwirang sabihin na hindi siya maaaring ma-promote ng ganoon kabilis. Gayunpaman, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Pangulong Su at madalas na lumabas kasama ni Pangulong Su. Bukod dito, gumawa siya ng napakalaking kontribusyon ngayon. Hindi naman imposibleng ma-promote siya. Sa loob ng ilang panahon, naiinggit si Brother Wang kay Huang Feng, ngunit hindi niya ito kinasusuklaman dahil karaniwang tinatrato siya ni Huang Feng ng mabuti at iginagalang. Hindi niya kayang kamuhian siya. Ayos ka lang ba? Sa kotse, nag-aalalang tanong ni Su Yamo. Ang dalawa sa kanila ay nagmaneho ng kotse ni Su Yamo sa istasyon ng pulisya. Siyempre, si Huang Feng pa rin ang driver. Pagkasakay sa kotse, medyo nag-aalala pa rin si Su Yamo sa sitwasyon ni Huang Feng, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Okay lang ako, bagamat mayroon siyang ilang mga kasanayan, halatang hindi ko siya kalaban, sabi ni Huang Feng na may pagmamalaki. Mag-ingat kapag nakatagpo ka ng ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Tumawag muna ng pulis. Kung siya ay desperado, ikaw ay nasa panganib, sabi ni Su Yamo. Okay, pagsang-ayon ni Huang Feng.